first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong karahasan, higit isang linggo bago ang eleksyon 2025. Patay sa pamamaril sa Maynila ang third nominee ng isang party list group. Sugatan naman ang responding isang off-duty na pulis nang makipagbarilan sa mga hindi pa nakikilalang riding in tandem. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Jomera Presto. Walang habas na pinagbabaril ang lalaking yan sa bahagi ng P. Guevara Street sa Sampaloc, Maynila kahapon ng hapon. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita naman ang lalaking nakaputing t-shirt na nakipagpalitan ng putok sa gunman. Pero nabaril din siya ng gunman sa kanyang paa. Ayon sa pulisya, dating barangay chairman sa lugar ang lalaki na unang pinagbabaril sa video. Siya si Lenensky Bacud na tumatakbo bilang third nominee ng Ang Bombero ng Pilipinas o ABP Party List, habang ang lalaking nakaputi off-duty na pulis. Maraming tama yung ating biktima. Nalaman din natin na yung isa nating police from Quezon City ay nag-react doon sa pangyayari at nakipag-engage din dito sa ating mga suspect. Naisugod pa sa ospital ang dalawa pero hindi na umabot ng buhay si Bacud habang patuloy na nagpapagaling ang pulis. Ayon sa MPD, hindi pa masasabi sa ngayon kung may kinalaman sa politika ang nangyaring pananambang. Nagkasa na rin sila ng dragnet operation at inalerto ang lahat ng ospital para malaman kung may pasyenteng nagpagamot matapos tamaan ng bala. Bumuo na rin ang MPD ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Lahat yung gagawin natin, sabi nga natin, walang batong hindi itataob sa pag-iimbestiga. Sinusubukan din namin makipag-ugnayan sa barangay at sa kaanak ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang riding in tandem at malaman ang motibo sa pamamaslang. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Inaresto sa kanila mismong himpilan ang tatlong pulis Caloocan dahil sa umunoy paniningil ng bayad sa mga dumadalaw na kaanap ng mga preso. Kasabwat pa umano nila ang dalawang inmates sa paniningil. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Kasamang Special Action Force, pinasok ng Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG ang Caloocan Police Station. Ang kanilang target, isang police major at 2 pang pulis. Sumbong ng mga kamag-anak ng mga nakakulong sa nasabing police station. Pinagbabayad umano sila ng mga pulis para lang madalaw ang mga kaanak. Every time daw po na sila ay bumibisita sa kanilang mga relatives na nasa preso po, na nasa kustodiya ng Caloocan Police Station, ay hinihingan daw po sila ng fee per prisoner po. Sa nakuhang impormasyon ng IMEG, 200 pesos ang singil para makita ng kanilang kaanak ang preso. Kung may dalang pagkain ang dalaw, kailangan daw magbayad pa ng 100 pesos. At kung gagamit ng kubo malapit sa police station, 550 pesos daw ang singil. May dagdag singil pa raw kung susobra sa oras ng dalaw. All in all, usually, sabi ng ating complainant, ay nakakapagbigay sila ng 1.5 per visit. Matagal-tagal na rin daw na nangyayari ito. Ginagawa talaga nila ito sa lahat ng preso? Yes po, sa lahat po ng preso. Parang kapag bibisita ka doon, automatic na po ay yun ang hinihingi sa iyo. Bukod sa mga pulis, sangkot din daw sa nasabing gawain ang 2 inmates. Sa kanila raw ipinadadaan ang mga bayad. Sinusubukan pa naming makuna ng panig ang mga inaakusahan. Nakakulong na ngayon dito sa IMEG ang mga nasabing pulis na sinampahan na ng mga karampatang reklamo. Kabilang narito ang robbery, extortion at prohibited transaction. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Inirekomenda ng komite ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ng ombudsman ang ilang opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giniit din niyang may plano ang administrasyong pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 pero sinabi ring hindi sila nag-away ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang pahayag ni Senadora Amy Marcos laban mismo sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal.
Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Sabi ng senadora, yan ang lumabas sa investigasyon ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Marcos, bahagi rin ng plano ang naunang pagsulong sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon, ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara sa Duterte Drug War, ang investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapapasok sa mga kinatawa ng International Criminal Court. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Rekomendasyon ng senadora, imbestigahan ng ombudsman ang mga sangkot sa tinawag ng senadora na invalid administrative arrest sa dating Pangulo. Kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, ang kapatid nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. False testimony at perjury naman ang gustong isampa laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Hinihinga namin sila ng reaksyon kaugnay nito. Ayon kay Senadora Marcos, sa umanay Oplan Horus ng partidong Lakas CMD na kaalyado ng administrasyon, pagtutulungan aniya ng iba't ibang ahensya ang pagsira sa pamilya Duterte. Nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Kinukuhanan pa namin ng tugon ang Lakas CMD. Nang tanungin naman kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi naman sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ng kapatid na si Senadora Imee Marcos kaugnay ng imbestigasyon ng komite nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa graduation ceremony ng PNP Academy sa Cavite, nakausap ng media si Pangulong Bongbong Marcos. Katatapos lang noon ang mga pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Imee Marcos na politika ang motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa pag-iimbestigaan niya ng kanyang komite sa Senado. Ang maikling sagot ng Pangulo, may kanya-kanyang opinyon at hindi siya sang-ayon sa opinyon ng kapatid. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nasa PNPA graduation din si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kabilang sa inirerekomenda ni Senadora Marcos na imbestigahan ng ombudsman. We will have our chance to prove ourselves, pero important is that Senator Imee believes in due process unlike the people that she follows. And you're ready to face her? Of course, anytime. I have nothing to hide. Si PNP Chief Romel Marbil, na kabilang din sa nais pa imbestigahan, tumangging magkomento. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang iba pang nirekomendang imbestigahan ng ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bago ibenta sa Visayas sa Huwebes, ipinakita ng Department of Agriculture ang mga bigas na mabibili sa kalagang 20 pesos kada kilo. Sinaing din yan at tinikman. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago simulan sa unang araw ng Bayo ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas sa Eastern, Western at Central Visayas, ipinakita ng Department of Agriculture o DA ang itsura ng bigas na mabibili.
Ito yung itsura ng bigas na ibebenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Lulutuin yan ngayon dito para malaman natin kung ano ang itsura ng bigas kapag nasaing na. Walang amoy, walang kakaibang lasa, pero may mga kaunting imperfections, gaya ng maaaring hindi na gaanong maputi at mas maraming basag na butil. This is basically the 29 and the 33. So it's the same rice. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito, kaya ayoko nang banggitin yung sinabi ng ating isang political leader kasi ayoko nang palakihin yung issue. It's the same rice. So kita naman nyo, everybody's buying it and everybody's consuming it. 40 kilos kada buwan ang limit kada pamilya sa Visayas at mga LGUs. Bukas rin ito para sa lahat. 30 kilos naman ang limit bawat pamilya sa kadiwa para sa vulnerable sectors. Sa May 2, ibibenta na rin yan sa mga kadiwa centers sa Metro Manila. Isusunod ang mga lokal na pamahalaan, pero hinihintay pa ang exemption sa election ban mula sa COMELEC. Ayon sa DA, kung hindi kaagad maaaprubahan, maaaring mausog ang bentahan pagkatapos ng eleksyon. Kasama sa pilot testing ang mga LGU na sumuporta sa food security emergency at magtatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre 2025. Subsidize o pupunan ng halaga ng bigas. Paghahatian ng LGU at ng Food Terminal Incorporated ang 13 pesos na price difference. Kung hindi namin mabenta yan, at mabulok yan sa aming warehouses, walang value yan. 3 piso na lang per kilo yan. Sinubukan namin benta ng 33 peso yan, hindi naman kumagat dahil bumaba na rin yung presyo ng bigas. Ang tawag dyan is move out sale. Bargain. 50% off, 100% off, 30% off. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakakalimang General Congregation o pagtitipon na ang mga kardinal sa Vatican, ilang araw bago ang kanilang conclave o pagkukulong sa Sistine Chapel para pumili ng susunod na Santo Papa. Nakatutok si Vicky Morales. Ngayong kasado na ang conclave sa ika-7 ng Mayo, halos araw-araw nang nagkikita ang mga kardinal sa mga meeting o general congregation kung tawagin. Sinasabing mas mahalaga pa nga ang mga meeting na ito kesa sa conclave dahil dito sila nagkakakilala at nagkakakilatisan, lalo pat karamihan sa mga inappoint na kardinal ni Pope Francis galing pa sa mga malalayong lugar at wala talagang pagkakataong makilala ang mga kasama. Higit 100 ng kardinal ang naririto ngayon sa Roma at sa mga susunod na araw, magsisidatingan pa ang iba. Merong 2 parts ang conclave. May pre-conclave meetings at tapos actual conclave. Yung actual conclave, and it can last anywhere between 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 1 week. Ang pre-conclave, ibig sabihin, ang College of Cardinals ay nagmi-meet, nagpupulong, at nagdi-discuss. Nagkukwentuhan, may mga topics kami for discussion, mga ganyan. At opportunity rin yon para kilatisin namin ang isa't isa. Sa tansya ng mga nakausap namin, maaring sa loob ng 2 hanggang 3 araw tatagal ang conclave. Nung panahon ni na Pope Benedict XVI at Pope Francis, natapos ito sa loob ng 2 araw at hindi lumampas sa 5 botohan. Narito po tayo ngayon sa harap ng St. Peter's Basilica at dito po sa taas nitong Sistine Chapel, doon mismo sa maliit na chimney na yan, lalabas doon yung usok. Kung itim ang kulay ng usok, ibig sabihin hindi pa na-achieve ang 2/3 na boto na kinakailangan ng isang bagong Santo Papa. Kung puti naman ang usok, senyales na may bago nang nahalal na Santo Papa. Sa ngayon, ang mga kardinal naman ang nangangailangan ng ating dasal. Dasal na mabigyan sila ng tamang gabay sa napakahalagang misyon na ito. Mula po rito sa Rome, Italy, ako po si Vicky Morales, nakatutok 24 oras. Nagulat ang mga motorista sa bahagi ng EDSA dahil sa pahirapang pagdaan sana ng isang truck na may kargang helicopter. Lumagkas siya yung helicopter sa ilalim na. Sa kuhang ito ng News Cooper madaling araw nitong linggo, makikita ang helicopter na mas mataas sa clearance ng tulay sa EDSA Balintawak. Hindi tuloy makalusot ang truck na may karga nito na papunta ng EDSA Muñoz. Ilang beses nagmaniobra ang driver pero hindi pa rin nakalusot. Ang epekto, bigat na traffic.
Ayon sa news scooper, umatras na lamang ang trailer truck at humanap ng ibang daan. Pinuna ni Senadora Nancy Binay ang campaign posters ng kanyang bayaw at kalaban sa Makati mayoral race na si Congressman Luis Campos. Ang video ng pagsita niya ibinigay na ng COMELEC sa isa nitong komite. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakarating na sa Commission on Elections o COMELEC ang video na ibinahagi sa Facebook ni Senadora Nancy Binay, kandidato sa pagka-mayor ng Makati City. Dito inirereklamo niya ang mga campaign poster sa Barangay Hall sa Barangay Pinagkaisahan. Ang mga poster ay kay Makati Representative Luis Campos, bayaw niya at kalaban sa pagka-alkalde. Bakit nandito to? Kahit na barangay hall to eh. Dito lang po bilang isa. Baka di rin ako magbagsak dito? Opo, pwede po. Pero hindi ko gagawin yun, nagbawal yun eh. Barangay hall. Sagot ni Campos sa isang Facebook post, hindi naman nakakabit sa anumang bahagi ng Barangay Hall ang mga poster. Nakatupi at nakasalansan daw ito ng maayos sa ibabaw ng mesa para pwedeng kumuha ang mga residente upang ikabit sa kanilang mga bahay. Kayaan niya, kailangan pa itong bulat-latin ni Binay. Sa video ni Binay, may babala rin ito sa mga taga-Barangay Hall. Pasensyahan na tayo kung kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Katwiran naman ni Campos, hindi pinagbabawal ng Civil Service Commission ang barangay officials sa pakikibahagi sa partisan political activities. At may laya raw ang barangay officials na suportahan ang napupusuan nilang kandidato. Si Campos ay asawa ni Makati Mayor Abby Binay na kapatid ni Senadora Nancy. Sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nirefer na niya ang issue sa COMELEC Committee on Kontrabigay. Sa ngayon, nasa 213 na ang hawak na kaso ng komite. Number one among the complaints is still the misuse of the ayuda, use of posters in state-owned facilities, vehicles, and other properties and equipments. Samantala, naghain na ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force SAFE laban kay Misamis Oriental Re-electionist Governor Peter Unabia dahil sa pahayag na dapat magaganda ang nabibigyan ng nursing scholarship. Pinagbasehan din ang pahayag ni Unabia na nag-uugnay umano sa mga Muslim sa karahasan at terorismo. Hiniling ng task force na isuspend ang proklamasyon nito kung manalo sa eleksyon. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Unabia ang petisyon pero sinabing mananatili siyang gubernatorial candidate. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tuluyan ang napula ang sunog sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal pero mapanganib pa rin ang usok nitong umabot hanggang Cubao, Quezon City. Delikado pa rin ang kalidad ng hangin para sa ilang residente ng 3 lugar. Alamin kung saan-saan sa pagtutok ni Ian Cruz. Ganito kalawak ang sunog sa Rizal Provincial Sanitary Landfill sa Rodriguez, Rizal na nagsimula linggo ng hapon. Mahigit 24 oras ang lumipas bago idineklarang fire out ang naganap na sunog dito sa sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Pero ngayon po, pasado alas 4 na ng hapon, makikita nating patuloy pa rin ang usok mula sa landfill. Kaya hindi tumigil ang pagtabo ng lupa ng mga dump truck. Ayon sa BFP Rodriguez, 90% na ng umuusok na bahagi ng landfill ang natabunan ng lupa. Sa gitna niyan, tuloy-tuloy rin ang pagpasok ng garbage truck. Kaya naman ang mga nangangalakal tulad ng mag-asawang Orlando at Dolores, bumalik na rin sa trabaho. Sa ngayon, wala na kami mas mula nung mulan kahapon kasi nawala na yung usok. Kaya nga bumakit na kami, naramdaman namin na wala ng usok. Kaya na dito na kami natulog. Sana nga po hindi na maulit po. Matanggal na po yung usok na may amoy mabaho. Karamihan din sa 43 pamilyang inilikas kahapon. Nagsibalikan na sa kani-kanilang bahay. Nasa 6 na pamilya o 25 individual naman ang nananatili sa evacuation center hanggang kaninang umaga. Sabi ng LGU, natugon na naman daw ang lahat ng kanilang pangailangan. Nakipag-usap na rin daw sila sa pribadong kumpanya na may hawak ng landfill.
at tinukoy na sa itaas na bahagi ng landfill nagsimula ang apoy. Ito po'y outside grass fire na nakaapekto dun sa ating sa mga basura or dun sa ating landfill. And because of it, dahil nga sa init na rin ng panahon, kaya naapektuhan yung lugar, nag-escalate itong apoy na ito. Bunsod ng alinsangan ng panahon at inilalabas na methane gas ng tambak ng basura, kaya lumawak ang apoy at umabot sa lower portion ng landfill. Meron pa rin tayong risk na magkaroon ng rekindling ng flames, kaya yun ang iniiwasan natin. Kaya mayat-maya din ay nagtatabon tayo ng lupa doon sa mga umuusok pa na mga area at nagbubuga pa rin tayo ng tubig. Umabot hanggang Quezon City ang usok dulot ng sunog kahapon, kaya pinayuhan ng publiko na mag-mask dahil sa very unhealthy na air quality index sa ilang lugar. Bagaman mas gumanda ang kalidad ng hangin sa malaking bahagi ng lungsod ngayong araw, 3 lugar pa rin ang naitalang may hanging unhealthy for sensitive groups, kabilang dyan ang Payatas, San Isidro at Cubao. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! All smile si Michael Sager sa surprise ng kanyang Sparkle family matapos lumabas sa bahay ni Kuya. Kasama niya rin ang recent na kaduong si Emilio Daez na tulad niya ay shocked pa rin sa pagmamahal ng kanilang fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa kanilang pagbabalik sa outside world, double dose of kilig agad ang isinalubong ni Michael Sager at Emilio Daez sa pagkasa nilang dalawa sa Kim Sono trend sa TikTok. Good vibes din ang TikTok video na ito ng Team Melly. Ngayong araw, masaya at mainit naman ang pag-welcome ng Sparkle GMA Artist Center kay Michael. Nag-a-adjust pa raw si Michael sa outside world matapos manatili ng 48 days sa PBB house. I had lots of catching up to do, but of course, the love that the people gave me was very overwhelming and I'm so thankful for it. Tapos ngayon, I'm able to come back home sa Sparkle and I'm happy. Nandito ako sa aking tahanan talaga, dito sa GMA. Si Emilio naman na nakababatang kapatid ng kapuso actor na si Michael Daez. Idinaan sa kanyang IG ang pasasalamat sa anyay magandang desisyon na kanyang ginawa para i-pursue ang kanyang pangarap. Malaki raw ang pasasalamat ni Emilio sa kanyang kuya at sister-in-law. Megan and Nick, grabe, never-ending yung support nila, win or lose. Kahit bago pa ako pumasok ng industriya, todo na po yung support nila. And I love them very much. At kahit na evict, ang mahalaga ay nagpakatotoo raw sila at marami silang natutunan. Masarap din daw sa feeling ang naramdaman nilang pagmamahal ng kanilang fans. Grabe po yung surprise ko and nagulat po talaga ako sa pagmamahal ng tao sa akin. Siguro, the Lord has been guiding me na nung paglabas, we were embraced with so much love, Miss Aubrey. Nung paglabas namin, ang dami namin nakita. Doon talaga naiyak kasi sumisigaw sila. Yes. May malaking sign na Millie. And never in my wildest dreams na ma-imagine ko yung gabi na yun. And it was so heartwarming. Si Michael sumalang agad as hostmate sa unang hirit. May nakatakda na rin daw gawing project si Emilio. At hiling daw nilang makatrabaho ang isa't isa. I really hope that we get to work together. Yes. As a host, an acting, hosting gig with Michael or dancing, whatever, singing. Siyempre, ang Team Melly hindi po magpapahuli. Yes. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nag-inhibit o bumitaw na ang hukom na humakawak sa kaso ng mga sabungerong nawawala sa Manila Arena. Alinsunod dyan sa hiling ng prosekusyon dahil sa alegasyong pinapaboran ng korte ang mga akusado. Gayunman, nilinaw ng korte na haka-haka lamang ang pinangkakawakan ng prosekusyon. Gayunman, kahit wala anyang merito ang alegasyon ng prosekusyon ay pinagbigyan na sila ng hukom dahil malinaw na anyang wala ng tiwala sa korte ang prosekusyon. Samantala, pinayagan naman ng Laguna Regional Trial Court Branch 29 na makapagpiyansa ang 3 pulis na akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero sa Laguna. Binigyan ng 20 araw ang prosekusyon para makapagpresenta ng ebidensya at may 10 araw naman ang depensa para makapagkomento. Bahagyang bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng Okta Research.
Nakatutok si Ivan Mayrina. Nasa mayorya pa rin ang nagtitiwala at nasisiyahan sa performance si Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling tugon ng masa survey ng grupong Okta Research ngayong Abril. Pero mas mababa ito kumpara nung nakaraang survey. Bumaba sa 60% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos itong Abril mula sa 65% noong Nobyembre. Bumaba rin sa 59% ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Marcos mula sa 64%. Bagaman bumaba, sinabi ng Pangulo na inspirasyon sa kanya ang survey results. Well, it just validates that what we are doing, that people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we are making progress. And that's always good to know. Sa 5 pinakamataas sa opisyal ng bansa, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang tumaas ang trust and performance ratings itong Abril. Tumaas sa 58% ang nagsabing nagtitiwala sila sa bise mula sa 49% itong Nobyembre. Pagdating sa performance rating, tumaas sa 56% si Duterte mula sa 48%. Kapwa bumaba naman ang trust rating sina Senate President Francis Escudero sa 55% at House Speaker Martin Romualdez sa 54%. Nasa 5% ang trust rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Ang mga nagsabing nasisiyan sila sa pagganap sa tungkulin ni Escudero, bumaba sa 53%, habang bumaba rin sa 55% at 5% ang performance ratings ni Romualdez at Gesmundo. Wala nagpakomisyon sa survey na ginawa nitong April 2 hanggang 5 sa 1,200 Filipino adults na respondents. May margin of error ito na plus or minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naging makulimlim at maulan sa ilang lugar kanina, gaya ng naranasan sa Metro Manila. Bandang hapon nang bumuhos ang ulan sa ilang lungsod. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng thunderstorms na nangyayari talaga kahit taginip. Ang thunderstorm posible ring magdulot ng pag-ulan ng hail o maliliit na butil ng yelo gaya ng naranasan sa Lae, Cavite kahapon. Posibleng may pag-ulan din bukas dahil sa patuloy na pag-iral ng easterlies at intertropical convergence zone. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon pero mas maraming uulanin sa Visayas at halos buong Mindanao. Posible pa rin ang malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide sa Metro Manila. May tsansa pa rin ng thunderstorms bukas kaya magdala ng payong kung may lakad. Bago ang mga pag-ulan, posibleng umabot muna sa danger level ang init sa ilang lugar. Pinakamataas ang 46 hanggang 47 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius sa Metro Manila. Samantala, update naman sa low pressure area, sabi ng Pag-asa, panandalian itong lumabas ng para pero posibleng pumasok ulit sa mga susunod na oras. Patuloy pong umantabay sa updates. Bistado ang pakay umano ng isang dating pulis at 2 iba pa sa isang jewelry shop. Nagsuot sila ng uniformeng pampulis para umano magnakaw. Nakatutok si Oscar Oida. Pinacheck sa mga tauhan ng Binondo Police ang sumbong na may kahinahinalang sakyan daw na paikot-ikot sa lugar. Ang nadatnan nila, mga nakasuot pampulis din, kaya nakipagkumustahan pa muna sila. Pero nagduda na ang mga pulis nang iba-iba na raw ang sinasabi nila at nang mapansin ang mga suot nilang uniforme. Kasi parehas po silang bautista. Bira pong mangyari yon at saka nasa QC PD po sila. May protocols po kasi tayo. Pag ibang unit ka, dapat may coordination ka dito sa Manila Police District. These things prompted our police officers na talagang pagdudahan po sila. Nang i-search, nabawi ang iba't ibang baril, isang granada at mga bala. Base sa inisyal na pagsiyasat, nagbihis pulis daw ang mga ito para di masita sa kanilang tunay na pakay sa lugar. May bibirahin sila na jewelry shop. At saka yung may-ari is parang kukunin nila. Actually, kompleto na yung casing nila at nakuna na nila ng mga picture at lahat-lahat. May mga drawing pa nila kung paano nila sasagawa yung posibleng gawin sana nila yung sa Binondo. Isa sa mga suspect, dating pulis na na-dismiss noong 2022. Ang grupo nito, nasa likod rin umano ng iba't ibang krimen.
Talagang may organisasyon po sila. May mga kasama po silang hindi natin nahuli. Kasi nga ang nasita po lang natin ay isang sasakyan, and it turned out during investigation, 2 sasakyan po pala yun. Yung isang dismissed na police dyan is meron ng warrant for murder case. Nangyari sa Bulacan. They are involved dun sa murder cases, dun sa kidnapping, gun for hire, robbery. Okay? Sa illegal drugs. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect, pero No comment, sir. naharap ang mga suspect sa reklamong usurpation of authority, illegal use of uniform or insignia, paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, at illegal possession of explosives in relation to Omnibus Election Code of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sensitibo ang video na susunod ninyong mapapanood. Sinagip sa CI Zamboanga, Sibugay ang isang lalaki na sinakmal po ng buhaya. Namimilipit sa sakit ang lalaking yan habang kagat ng buhaya sa isang public park. Ilang beses din siyang kinaladkad at iwinasiwas ng buhaya. Kumawala lamang sa kagat ng buhaya nang patunugin ng may-ari ng parke ang bakal na harang. Agad na nirescue ang biktima at nilapatan ng first aid ang sugat niya sa binti at braso. Agad din siyang dinala sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman sa kaanak ng biktima na may sakit ito sa pag-iisip. Nangako ang may-ari ng parke na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng biktima. Pansamantala rin munang ipinasara ng DNR Zamboanga Peninsula ang parke. Samantala, bukas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa rekomendasyong imbestigahan sila ng Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng kalihim, hindi siya natatakot sa rekomendasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Git pa niya, ginawa nila ang nararapat. So, welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Kaya ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, this is the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Anak ang umano'y nag-utos na kidnapin at patayin ang negosyanteng si Anson Tan o mas kilalang Anson Ke at kanyang driver. Ayon po yan sa sinumpaang salaysay ng isa sa mga suspect sa krimen. Nakatutok si Salima Refran. Sa isinumiting referral ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice noong April 19, may 6 na pangalan silang inirekomenda para sa preliminary investigation kaugnay sa pagkidnap at pagpatay sa businessman na si Anson Tan na kilala rin sa pangalang Anson Ke at sa kanyang driver. Kabilang sa kanila ang isang Rongshan Gao o Alvin Ke na 42 taong gulang na ayon sa isang source sa PNP ay kaisa-isang anak na lalaki ni Tan. Habang nasa kamay ng kidnapper si Anson Tan, ang anak na si Alvin ang nagsilbing negotiator ng pamilya. Ayon pa sa police report, si Alvin ang nagbayad ng ransom sa mga kidnapper. 10 milyong piso ang unang inilagak sa isang cryptocurrency account noong March 31, 2 araw matapos makidnap si Tan. At dagdag na 3 milyong piso noong April 2 sa parehong account. Pero kahit bayad na, natagpuan pa ring patay si Tan at kanyang driver noong April 9 sa Rodriguez Rizal. Kasama sa isinumite ng PNP sa Department of Justice ang affidavit ng suspect na si David Tan Liao, 48 taong gulang na tumong Fukien, China. Si Liao ay sumuko sa pulisya matapos may maarestong 2 suspect sa Palawan noong mahal na araw. Sa affidavit ni Liao, sinabi niyang kilala niya ang mag-amang Anson at Alvin. January ng taong ito anya, nang tawagan siya ni Alvin at sabihing may ibibigay sa kanyang trabaho. February naman nang mag-offer sa kanya si Alvin ng 100 million pesos para dukutin ng amang si Anson. Ayon kay Liao, kasama niya sa pagpaplano ang mga suspect na inaresto sa Palawan na sina Richard Austria alias Richard Tan Garcia at Raymart Katikista. May babae rin siyang nabanggit na kasama anya sa pagdukot at paghingi ng ransom. Si Alvin anya ang nagbigay ng go signal na patayin si Tan at ang driver. Ayaw magbigay ng pahayag ng pamilya Tan sa ngayon. Sa preliminary investigation kahapon, sinabi ng abogado nila na gusto nilang maimbestigahang mabuti ang kaso. Meron sila kasing ini-implicate na ibang tao.
na request namin i-pursue. Kung hindi man totoo, i-clear yung pangalan. Kung totoo man, dapat malaman yung totoo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Alvin Ke. Ayon naman sa Department of Justice, kailangan pa nila ng kaunting panahon para matukoy ang mastermind at ang motibo ng krimen. Give us around 20-25 days. It will be done. It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Not guilty plea ang inihain ng actor na si Archie Alemanya kaugnay ng kasong acts of lasciviousness na isinampalaban sa kanya ni Rita Daniela. Pinagbigyan din ng korte ang hiling na gag order ng company Archie na huwag pag-usapan ang merito ng kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang kampo matapos ang hearing. Sabi naman ni Rita na nakaharap ng aktor sa arraignment. I feel bad. I mean, I know my truth and I know God is with me. And kahit anong mangyari, kahit gaano pa katagal lalabas at lalabas yung totoo. Samantala, giving unbothered queen energy. Yan ang comment ng netizen sa latest post ni Kylene Alcantara sa gitna ng issue ng hiwalayan nila ni Kobe Paras. Naglabas na rin ng pahayag ang Sparkle GMA Artist Center tungkol dito. Makichika kay Aubrey Carampel. Unbothered queen si Kylene. Ganyan isinalarawan ng ilang netizen si Sparkle star Kylene Alcantara nang makita ang recent post niya sa Instagram na may caption na Happy 4.9 million followers. Ang post, pinusuan ng kanyang mga kaibigan at netizens at hindi raw maaaninag ang pinagdaraanan ng dalaga. Kahit kagagaling lang sa breakup sa kanyang kasintahang basketball player na si Kobe Paras. Wala pang direktang sagot si Kylene sa issue, pati sa mga binitiwang pahayag ng ina ni Kobe, ang dating aktres na si Jackie Forster. Sa video na ini-upload ni Jackie, binatikos niya ang aktres at dinipensahan ang kanyang anak. Ang mga fans nagpaabot ng suporta kay Kylene. Sa pahayag na inilabas naman ng Sparkle GMA Artist Center, sinabi nitong nais na raw ni Kylene na mag-move on na sa issue. Pinili raw ng aktres na panatilihin ang kanyang peace and respect sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. Umaasa raw si Kylene na maka-move on na rin ang lahat at tapusin na ang issue. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita. Ngayong Martes, ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.